Alright, again, Happy New Year! And since meron na tayong nabiling tripod para kay Teacher Kevin PH, syempre, vlog na po tayo. So again, we're going to make a video of this one. Nagawan ko na to, marami na akong nagawang video patungkol dito. Patungkol sa issue ng ating mga Epson printers na no printout, poor print quality, missing colors, missing black. Ito yung mga bagay na dapat ninyong i-consider sa inyong mga Epson printers. Okay, so ito parang magiging step-by-step process na lang din if how to fix that problem of yours. Ano yung mga pyesa na dapat natin i-consider. Step-by-step checking ni Teacher Kevin PH, mga kaibigan. Kapag yun na nga, nasabi na natin yung issue na kapag ito ay no printout, missing colors, missing black, or any color, poor print quality. Ito yung pinaka-basic step-by-step na pwede nyong gawin. Number 1, kailangan nyo buksan ang inyong printer. Pero bago nyan buksan, mga kaibigan, kailangan nyo muna mag-perform ng nozzle check. I-check nyo kung ano ba yung kulay na wala, ano ba yung kulay na pangit ang print quality. Okay? Nozzle checking is very important para ma-determine ninyo kung saan kayo magfo-focus. Ngayon, for example, na-find out mo na meron lang konting lumalabas na kulay doon sa may kulay yellow kapag nag-nozzle check kayo or nag-test print kayo. Ngayon, ang magiging focus mo doon, natural, will be more on color yellow. Alright? So, una sa lahat, buksan muna natin to. Ito, mga kaibigan, gagawin nyo lamang, magpo-proceed kayo sa hardware process, no? Kapag nagawa nyo na yung software. If we say software, kapag nag-power clean na kayo, nag-ink charge na kayo ng ilang beses, pero still then, wala pa rin. Buksan nyo yung inyong printer. And then, dapat meron po kayong syringe, mga kaibigan. Syringe na pwede nating gamitin to pump out itong ating ink dumper. We call this one the ink dumper, mga kaibigan. Alright? So, kailangan natin siyang i-pump out. Ito, dapat hindi bumabara. Yan. So, kung makikita ninyo yan, goods yan. Pero kung yung pumapalag-palag, and every time na hihilain nyo, ipapump out nyo siya, ganon na parang medyo pumapalag-palag. Naku po. Ibig sabihin nun, pwedeng makikita niyo na barado ang kanyang tank. And huwag nyo ipilit yan kasi yan, kapag barado ang tank, mare-repair nyo man, pero hindi magtatagal, magbabara at magbabara ulit yan. If tank yung pag-uusapan natin, disposable yan. Kailangan palitan yan kung sakali. Alright? So, pump out nyo bawat kulay. Dito nyo malalaman kung healthy ba ang inyong tank. So, sunod naman na i-check natin, mga kaibigan, will be the purge unit. Ito yung purge unit. Pero dito, mga kaibigan, mahirap kasi i-determine yan unless wala talaga siyang printout. Alright? At malaman natin na hindi barado ang head. So, ang inuuna ko muna is yung print head. Alright? So, binubuksan natin tong print head na to, dinedeklag natin, and dapat dito meron po kayong syringe with hose. Ganito lang naman yan. Pwede kayong gumamit ng maligamgam na tubig. Pwede kayong gumamit ng cleaning solution. So, ipapump out nyo lang. This is for the black, yellow, red, and blue. Again, hindi po dapat ito mabasa kasi pag nabasa yan at sinaksak nyo yung printer at tinurn on, patay na ang printer. Mag-shorted po yung print head, wala na po yan. Papatayin niya rin ang logic board kung sakali. Okay? So, pump out nyo. And kung barado siya, pwede kayong gumamit ng combination ng muriatic acid, pero ito may kasamang pag-iingat, mga kaibigan, na muriatic acid at cleaning solution. Okay? Pwede rin namang pero meron pa rin yung nadadaan sa tiyaga. Yeah, pump out mo lang gamit itong syringe mo na merong host. Okay? So, ito yon. Then, if you found out na okay ang print head at hindi naman siya barado, mga kaibigan, dapat huwag mabasa to. Uy! Dapat wag babasa ito Pag nabasa yan, sinaksak mo, wala na. Pag ma-find out mo na hindi naman siya barado at walang print out yung nasabi ng client mo or missing colors, yan na. Dito na. Ito na ang pagsosuspetsahan mo. Walang iba, kundi yung purge unit niya, mga kaibigan. This one. Ito po yun. So, ito ang sample ng purge unit. Yun. I-check mo kung hindi siya barado. So, merong hose dito. Gamit ka ulit ng syringe, pump out mo. Kung barado, pwede mong buksan dito, mga kaibigan, para ma-check mo kung okay ba yung flow ng ink
para ma-check mo kung wala bang naiipit na parte itong host. So meron namang filter yan mga kaibigan kung sakali. Yan. So ito lang naman yung nililinisan natin. Okay? So how do we clean this one? Gamit lamang ang tubig. Yes. Tatanggalin lang muna to. Meron po siyang spring dyan. Tatanggalin lang yan, mga kaibigan. Pero ito, not guaranteed na 100% repair. Kung kailangan na ng palitan, palitan na. So merong hose, hilain lang. And then, babasahin mo lang ng ink, ay ng tubig dito, linisan hanggang sa malinisan. Then make sure na mapatuyo nyo maigi. Then after that, you may perform another power ink flushing or power cleaning para makita mo kung meron na siyang output o kung naayos yung problema. Pero kadalasan, ito, kung hindi madaan sa cleaning, kailangan talaga siyang palitan. As long as ma-check mo naman na hindi barado ang head, hindi shorted ang head, pero walang printout, dito ang pagsususpetsahan mo. Isa isa pa na pwede nyo i-consider para ma-justify nyo na purge unit ang problema is kapag ka nag-perform ka ng head cleaning at maraming nabawas sa inyong ink tank, yon. That only means healthy po ang purge unit kasi ito ang humihila ng ink papunta sa print head, mula sa tank, papunta sa print head, papunta sa waste pad. Okay? So, kung nag-power cleaning kayo at marami ang nababawas sa tank, lahat ng kulay, then that means okay po ang inyong purge unit. Alright. So, yun lang po. Ang pinaka-basic natin. Sana may natutunan po kayo. Usapang no print out, amazing colors, poor print quality, ayan na. Thank you for watching.